itong si Rodrigo Canor Duterte ay todo tanggol pa rin po dito sa kanyang best friend na si Kibuloy-Loy, ano? Matindi po ito talagang si Duterte. Sa bagay, alam natin talagang hindi nahihiya ito, no? Dahil alam nyo na nga, wala na silang iwanan, sabi nga natin. Wala na po silang iwanan hanggang impyerno. So, bigyan lang po natin ng reaksyon mga kabunyog, mga kababayan. Itong statement ni Duterte tungkol po dito sa ginawang paghahain po ng arrest warrant dito kay wanted na Kibuloy. Ito pong mga pulis, yung pinagsamang puwersa po ng CIDG, ng Special Action Force po ng PNP, nagpunta po dyan sa Davao. At nilusob po iyang mga property ni Kibuloy, yung KOJC compound, yung kulto ni Kibuloy, dyan sa may yung Glory Mountain na yan. So, madami po na mga pinuntahan yung mga pulis. Ang problema po dito mga kabunyog, mga kababayan, bago ko basahin tong statement ni Duterte na nagre-reklamo, ay ang galing talaga nilang gumamit ng tungkol sa batas. Halimbawa, yung mga vlogger ni Kibuloy, nila Duterte, yung sila Eric Selle, sila Roque, talagang nagngangawa-ngawa po ngayon na para bagang inaapi na tong si Pastor Manyakol. At kahit po tong si Canor Duterte, itong si Canor, ang tono ng kanyang salita ay talagang inaapi. So ginagamit yung batas, sabi overkill daw, di ba? Mamaya babasahin natin. Pero the fact remains po, mga kabunyog, mga kababayan, itong si Kibuloy ay wanted at pinaghahanap ng batas. Kung merong hindi sumusunod sa batas, kung merong lumalabag sa batas ngayon, kung merong hindi sumusunod sa proseso, hindi gumagalang sa proseso, ay walang iba kung hindi itong si Kibuloy-Loy. Sapagkat siya ay wanted at nagtatago sa batas. O di ba ganyan ang kanilang unang sinasabi nun kay Senadora Risa Hontiveros? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Sinasabi nila Kibuloy-Loy, nila Duterte, nila Roque, yung grupo na yan. Yung Senado, hindi naman yan korte. Puro kayo investigasyon, bias. Bias daw si Risa Hontiveros. Siya daw ay kinakaladkad ang kanyang pangalan in public. Trial by publicity daw. Di ba ganyan ang mga dahilan ni Kibuloy-Loy? At ang hamon nila, kasuhan nyo na lang kami sa korte. Di ba? Kasuhan nyo na lang kami sa korte. Ito po ngayon. Kinasuhan sa korte. At nung kinasuhan sa korte, syempre may abogado si Kibuloy-Loy, dumaan lahat sa proseso yan kahit sa DOJ, hanggang korte, dumaan po yan sa due process. Na-issuehan po ng arrest warrant, una sa Davao City, yung kaso po niya sa Davao City, na nalipat na nga po sa Quezon City, at yung kaso niya sa Pasig Regional Trial Court. Yan po'y court arrest warrant. Arrest warrant po yan ng korte. Ano pong ginagawa ni Kibuloy-Loy ngayon? Siya'y nagtatago, siya'y pugante. Siya'y pinaghahanap ng batas. Hindi niya sinusunod yung arrest warrant na order ng korte. Ang arrest warrant po, it is a lawful order ng korte. Lawful. Kahit po yung arrest warrant ng Senado, binabastos ni Kibuloy-Loy. Yan po'y lawful order ng Senado. Naaayon sa batas. Ngayon, sino ang bumabastos sa batas? Di ba mga yan ang unang premise natin. Diyan tayo magsimula. Hindi yung sa inaapi-api si Kibuloy. Nagwawala na rin po itong mga alagad ni mga aso ni Duterte, kahit itong si Duterte ngayon. Kasi alam niya po ganito. Alam ni Duterte na talagang dinudurog na sila ng administrasyon ni Marcos. Ikaw ba naman, magpapunta ka ng mga SAP dyan. Isang kaderbang pulis talaga, tsaka SAP, ang pinadala na dyan sa Davao. Kasi alam din ng administrasyon ni Marcos, alam din ng mga pulis, alam din ng ating mga otoridad, na si Kibuloy-Loy ay hindi pang karaniwang mamamayan.
Ito'y maimpluwensya. Ito'y may private army. Ito'y may mga panatiko. Ito'y may mga alagad na handang magpakamatay para sa kanya. So, si Kibuloy ay hindi karaniwang mamamayan na parang pwede lang arestuhin sa isang napaka karaniwan at na normal na pag-aresto ng isang sa isang kriminal, 'di ba? Yung normal. Si Kibuloy po'y makapangyarihan, maimpluwensya. At paano natin nakikita ang impluwensya niya? Tingnan nyo. Marami siyang kwarta, yung mga kinitan ng kanyang kulto, 'di ba? Kwarta ni Kibuloy 'yun. Madami siyang kapangyarihan, maimpluwensya siya. Siya'y best friend ni Canor Duterte at mismo mga senador pinagtatanggol siya. Napakarami niyang koneksyon na mga, hindi lang mga mayor ito o governor o congressman, senador hanggang dating presidente. Ang koneksyon ni Kibuloy na lantaran siyang pinoprotektahan. Paano yan aarestuhin ng pulis kung hindi gagamit ng sangkaterbang pulis? Sapagkat si Kibuloy ay napaka-espesyal na nilalang sa balat ng Pilipinas. Di ba? First time ko nga nakakita na isang kulto, pinagtatanggol siya ng mga senador mismo. At ang kanyang property administrator, no less than former president, dating Pangulo ng Pilipinas, property administrator niya lang. So ano ibig sabihin yan? Napaka-impluensya ng taong to, o sabi ba tao ng demonyong ito. Di ba? So anong inaasahan natin sa gobyerno ngayon, sa mga pulis? Talagang special din yung magiging handling nila dyan. Yung kailangan puwersang gagamitin dyan. At ang isang malaking bagay dyan, ay talagang ito'y may mga masabi nating panatiko. Mga panatiko, dogmatiko, na mga alagad na magpapakamatay para sa kanilang Diyos-Diyosan na si Kibuloy. Nakita nyo naman yung barikada. Di ba po mga kabunyog? So yun po yun. Yun po yun. Doon tayo magsimula sa premise na yon. Hanggang ngayon, nagtatago si Kibuloy, hindi mahuli-huli. Di ba? Bago ko basahin yung reaksyon ni Canor Duterte na para bagang inaapi itong kanyang best friend. Sabi ni Canor, doon sa sa arrest warrant, yung pagsiserve ng arrest warrant kay Kibuloy-Loy na hindi naman nakita, di ba? Na hindi naman nakita. Ito po ang sabi. Sabi, I strongly condemn the use of excessive force. Use of excessive and unnecessary force in serving the warrant of arrest. Ano bang excessive doon? Pag sinabi excessive, sobra-sobra and unnecessary force. Una-una, wala naman nasaktan. Pangalawa, hindi naman nakita si Kibuloy. Ano sinasabi mong Canor na excessive? Nakita mo yung barikada? Yung barikada ng mga alagad ni Kibuloy? Isipin nyo, sabi nga natin, kaya alam mo agad, loko-loko tong si Duterte, no? Kung yan ay sobra-sobrang puwersa, tignan mo rin kasi yung puwersa ni Kibuloy. Nagko-compensate kasi yan kaya nga sinasabi natin, sa premise natin, maintindihan yung mga kabunyog, mga kababayan. Kung si Kibuloy ay karaniwang tao lang, pwede na dyan yung 2-3 pulis, aarestuhin siya. Kakatukin yung bahay niya, yan, aarestuhin na. Kung ganun lang si Kibuloy, hindi nga ganun Canor Protektado nyo nga Kaya nagpadala dyan ng napakaraming pulis. Nakita naman natin yung nagbabarikada para kay Kibuloy. Isipin nyo, kung 2 o 3 pulis lang ang papupuntahin dyan at aarestuhin si Kibuloy-Loy, may magagawa kaya yon yung 2 o 3 pulis? Ibig sabihin, kahit yung napakaraming pulis na yon, hindi po yun may tuturing na excessive o sobra-sobrang puwersa. Bakit po? Considering, kung iko-considera mo, yung puwersa at impluensya ng inaaresto mo na demonyo. Yung demonyong si Kibuloy, pinoprotekta ng demonyong si Duterte. Former president to. At meron siyang kulto na pinoprotektahan siya ng mga kulto niya.
Di ibig sabihin, yung dami ng pulis na yon ay ano lamang po, compensatory or proportional doon sa puwersa ni Kibuloy. Kumbaga, kailangan talaga ng maraming pulis at ng pinagsamang puwersa ng CIDG at ng Special Action Force. Napakadali pong intindihin yon. So kung sinasabi ni Duterte excessive and unnecessary force, ano ang force doon kay Kibuloy na hindi excessive? Eh hanggang ngayon nga nagtatago ang best friend mo. Bago kayo mag-angal-angal, ang unang lumalabag sa batas ay si Kibuloy. In fact, pinoprotektahan pa nila Duterte. Nagpapanggap pa to si Duterte. Nananawagan daw siya na si Kibuloy sumuko na ng mapayapa. Ikwento mo sa Pagong Kanor. Ikwento mo sa Pagong. Alam na alam mo, Kanor, kung nasa ng best friend mo. Oh. Sino bang maniniwala sa iyo na hindi nyo alam kung nasan yan? Pero tinatago nyo yan. Kunwari ka pang Kanor ka. Oh. At ginagamit nyo lagi yung mga tao na nandun kasi yung mga tao na yan willing magpakamatay para kay Kibuloy-Loy. O di ba mga kabunyog, mga kababayan? Simple logic. So doon pa lang sa sinasabing sobra-sobrang puwersa. Anong sobra doon? In fact, tignan nyo, kung karaniwan tao lang yan, isang bata-batalyon na nga na pulis, hindi pa rin nahuhuli eh. Ibig sabihin, kung tutusin, hindi nga sobra yung puwersa. Kulang pa. Kulang. Kasi isipin nyo, bata-batalyon yung pulis, hindi nga mahuli-huli. Isipin nyo. Gaano naman kakunat yung demonyo na yan? Makunat, di ba? Oh. Kaya ano sinasabi ni Kanor na excessive force? Wala akong unang-una, hindi naman nanakit yung mga pulis eh. Wala namang sinaktan. Oh, at palaban nga yung mga tao ni Kibuloy eh, di ba? Oh, kita nyo agad ang drama ni Kanor? Oh. Eh, alam nyo, si Kanor pa ang magsasabi ng puwersa. Eh, sila nga yung sanay na namamwersa, di ba? Ito talagang si Kanor eh. Killer ng Davao to. Yung extrajudicial killing lang, ginamit niya yung mga pulis, ginawa niyang killer eh. Di ba? Yun ang lumilitaw sa investigasyon sa Kongreso. Kung meron ditong namamwersa, excessive force, si Kanor yun. Kung meron ditong namamwersa, unnecessary force, si Kibuloy yun. Si Kibuloy nang bubugbog ng alagad. Oh. Di ba? Mga lukulukong demonyo ito. Oh. Anong gusto nyo? Dalawang pulis lang aaresto kay Kibuloy? How do you define excessive? Sa kaso ni Kibuloy, ano ang tamang puwersa para maaresto si Kibuloy? 2 pulis? 3 pulis? Oh, pasagutin natin ang mga dutards. Mga dutards, ano sa tingin nyo? Yung sinasabi ng Tatay Digonyo nyo. Sabi excessive. So ano ang hindi excessive? Ano ang hindi sobra? Gusto nyo 2 pulis lang ang aaresto? Samantalang bata-batalyon na pulis na nga hindi pa maaresto. Yun ang logic. Yun ang common sense eh. Oh, di ba? Oh, sabi pa ni Kanor dito, no? Oh. Ano bang sabi ni Kanor dito? Oh, excessive daw, sobra-sobra daw. Oh, sabi pa dito, oh, will this overkill be the trademark of this administration when dealing with individuals which are merely accused of committing a crime and have not been proven guilty beyond reasonable doubt? Hindi pa nga siya proven beyond reasonable doubt kasi nga pugante siya. Ayaw niya nga magpailalim sa proseso eh. Ito talaga si Kanor eh. Kaya lilitisi siya sa korte, ikukulong nga siya eh, at ipagtatanggol niya ang sarili niya. Yun ang proseso eh. Ba't ayaw niyang harapin ang proseso? Parang ikaw, Kanor, lagi mo sinasabi, di ako nag-extrajudicial killing, wala kaming policy ng patayan. Bakit ayaw mong harapin ng ICC? In the same way, si Kibuloy, gusto niyo pala ng proseso para patunayang inosente kayo. Ba't ayaw niyong harapin ng korte? Bakit nagtatago si Kibuloy-Loy? Simple. Simple. Oh. Ngayon sinasabi dito, ano sinasabi? Overkill? Anong overkill? Kung yan ang trademark hindi ko pinagtatanggol ang Marcos administration. Kung overkill ang Marcos administration, example, di si Kanor mismo inaresto na ngayon. Oh. Hindi pa nga, mabait pa nga eh.
Baka nga kung overkill yan, baka sasabihin na ni Marcos, oh, wanted, dead or alive na. Wala pang ang patong sa ulo si Kibuloy, paano overkill? Miski anino nga ni Kibuloy, hindi pa nakikita anong overkill doon. Di ba? Ano sinasabi ni Canor na overkill? O hindi lang kayo sanay na yung pagkahari-hari nyo, ngayon ginagawa na kayong ebak. Ebak na lang kayo ngayon. Para kayong mga daga. Oh. Kasi hinahabol kayo ng katarungan. Oh. Kaya nga nobody is above the law. Oh, ngayon natitikman nyo yung batas. Oh, ngayon sasabihin nyo overkill. Eh kung overkill si Marcos, eh di pinaaresto na si Canor. Oh, pinagsasampahan na siya ng kaso. Oh, mabait pa nga si Marcos Jr. eh, di ba? Oh, kung tutuusin eh. Oh, hintayin mo yung ICC, di ba? Oh. Ano pa sabi dito? Oh, who are merely accused. Yun nga eh. Sabi niya, akusado pa lang si Kibuloy. Sino ba nagsabing hindi siya akusado? Akusado, pero ngayon nagtatago, pugante. At alam nyo ba sa korte, sa batas, may kasabihan, may maxim, may legal maxim po. Flight, ang pagtatago, ang pagtakas, is a sign of guilt. Flight is an indication or sign of guilt. Pag ikaw nagtatago, ikaw ay tumatakas. Ibig sabihin yan, senyales yan na ikaw ay may kasalanan, ikaw ay guilty. Yun ang kasabihan na napakadaling intindihin. Bakit ka magtatago-tago? Bakit ka magpapalusot? Bakit ka tatakas kung wala kang kasalanan? Dahil ang tao na walang kasalanan, haharap siya sa proseso. Kasi kaya niyang tumingin face to face eh. At patutunayan niya, hindi, wala akong kasalanan. Kaya kong patunayan yan. O haharapin ko lahat ng nag-aakusa sa akin kasi wala akong kasalanan. Di ba? Pero kapag tumatakas ka, nagtatago ka, nagpapalusot ka, eh talagang ikaw may ginawang katarantaduhan. O, di ba? O, tignan yung si Bantag. Alam niya eh. Si Bantag nagtatago. Si Tebes nagtatago, nahuli lang, ewan natin ngayon kung nasa na naman. Oh. Lahat po nang nagtatago at tumataka. Si Duterte nagpapalusot sa ICC, nagpapalusot. Oh. At pag nandiyan na ang warrant of arrest ng ICC at kung sakali mang kahit sinasabi ni Canor, nila Bato, hindi kami natatakot diyan sa ICC, sabi nyo lang ngayon yan. Oh, di ba sabi, kasuhan nyo kami, o kinasuhan na. Oh, nung may warrant of arrest, nagtatago na sila Bantag, si Tebes. Oh, ngayon si Kibuloy-Loy, pero nung wala pang warrant of arrest, ang yayabang magsalita. Kasuhan nyo kami. Oh, pero nung nandiyan na, nagtatago na. Si Canor ganun din naman yan eh. Sa totoo lang ha. Eh yung mukha pa lang ni Canor Duterte, yan ang pagmumukha na hindi magpapahuli ng buhay. Oh, pag nandiyan na ang arrest warrant ng ICC at sasabihin ng Marcos administration, sige, nire-recognize namin ang jurisdiction ng ICC. Igo natin yung arrest warrant na yan. O, pag-aarestuin na si Canor, si Duterte, ano sa tingin nyo? Magtatago din ito. Ganyan lang yan. Kunwari, batas-batas pa sila ngayon. Pero pag may warrant of arrest na, pugante na rin yan. Maniwala naman kayo dyan. Ewan ko na lang kung kaya niya magpakulong, ipa-aresto siya ng ICC, di ba? Pero ganyan lang yan, gumagamit ng mga batas-batas. Pero pag sa kanila na ina-apply yung batas, ayaw na nila. Oh, ganun lang 'yun mga kabunyog, mga kababayan. Oh, 'di ba? Ano pang sabi niya rito? Kaya itong sila Canor nangangatwiran pa kayo eh. Oh. No, sabi pa dito. Oh, will they exhibit the same lack of self-restraint they have shown towards critics of this administration when dealing with their supporters? Oh. Lack of restraint daw. Kung meron talagang berdugo at abusado, si Canor yun. Si Canor, yung sinasabi ni Canor ngayon tungkol sa administrasyon ni Marcos, siya yun. Siya yung gumawa nun. Example ko, ABS-CBN, ito talaga si Canor, sinungaling to eh. Oh, critic daw. Baka daw ganyan din ang gagawin sa mga kritiko. Oh. O parehas lang daw bang i-apply ni Marcos sa kanyang mga supporter at sa kanyang mga kritiko. Ganito ang timbangan natin mga kabunyog. Yung sinasabi ni Canor Duterte ngayon, i-apply natin sa kanya.
Once and for all. Di ba madali namang timbangin ang salita ng tao kung may kredibilidad siya eh. Simple lang. Yung salita ng taong yan, i-apply mo sa kanya. O, pag pumasa siya sa timbangan o standard ng kanyang sinasabi, may kredibilidad siya. Pero pag in-apply mo yung salita niya sa sarili niyang ginawa, babagsak siya. O example, kritiko daw. O tignan niyo mga ginawa ni Duterte sa mga kritiko niya. Una, si Laila de Lima. Anong ginawa kay Laila de Lima? Nung nag-iimbestiga na si Laila de Lima sa mga extrajudicial killing ni Duterte sa Davao. O, committee chairman pa si Laila de Lima no, ng Committee on Justice sa Senado. Anong ginawa? Tinanggal si Laila de Lima sa pagka-committee chairman. O, utos ni Duterte yun eh. Pinagtulungan si de Lima ng mga utu-utong senador ni Duterte. At pagkatapos noon, hindi pa sila nakontento, pinakulong si Laila de Lima kahit walang ebidensya, kahit hindi totoo, kahit imbento lang yung mga kwento. Inimbento yung mga kwento, pinapirma yung mga bilanggo, tinakot. O kaya sumunod kayo dito. O, carrot and stick ang ginawa. Pag sumunod kayo, makakalaya kayo o mabibigyan kayo ng pakinabang. Pag hindi kayo sumunod, yari kayo. O, anong ginawa ng mga bilanggo? Sinunod na lang yung mga affidavit ni Aguirre na sinasabi nga ng mga witness, imbento lang yun. Pinilit lang sila, tinakot lang sila. Kaya nga dalawang kaso ni Laila de Lima, declined. Ibig sabihin na dismiss. Yung isa naman not guilty. Yung pangatlong kaso, nakapiyansa na siya at mahina naman talaga. O di ba? Laila de Lima yan ha. O pangalawa, ABS-CBN, kritiko ni Duterte. Nagre-report ng mga ginagawa ni Duterte, mga katarantaduhan niya. Kumbaga, yung journalism, hindi naman against, hindi naman pro. Pero, hindi bias. Kumbaga, yung ano lang, kung ano yung totoo. O, pinasarado. O, di ba? Pinasarado ang ABS-CBN. O, sa gitna ng pandemic. Pagiganti ni Duterte yon. Hindi na rin yung prangkisa. Rappler, hinaras ang mga kritiko. Si Maria Ressa, patong-patong na kaso. Yung Rappler, o di ba? At habang ginagawa ni Duterte sa mga kritiko, SMNI, ni Kibuloy, masarap ang buhay. Alago yung SMNI noon. Ngayon, nabalikan sila ng administrasyon ni Marcos. Pinasarado yung SMNI. Pinapa-aresto na si Kibuloy ng korte. Ngayon naman yung ICC nakaamba na. Inalis na rin yung mga Duterte na mga politiko sa administrasyon. Ang huli na nga lang dyan si Inday Takaw. Diba? Kaya isipin nyo, pag in-apply nyo yung salita ni Duterte sa sarili niya, babalik din sa kanyang katarantaduhan. Diba? Kaya wag sasabihin ni Duterte, inaapi si Kibuloy. Kung may nang-aapi dito, siya yun. Ito naman, talagang kitang-kita mo, may mga kaso, may mga ebidensya eh. Hindi naman basta inapi lang si Kibuloy eh. Dahil politika, hindi po naman politika lang yan eh. Na kaya ginigipit si Kibuloy dahil politika, hindi naman. Nakita nyo naman, may complainant na ni-rape na bata eh. Nagsasalita yung bata, babae na bata, live nagsasalita sa Senado, ginahasa siya. O di ba? Sino ba matinong ba magsasabing ginahasa ako kung hindi yan totoo? Siyempre, kahihiyan ng babae yan eh. Lalo't bata siya. At hindi lang naman yung bata na yan. Marami pang nagtetestimonya na ganyan ang pattern ni Kibuloy nang re-rape. Yung isa binubugbog daw. Pagka hindi daw nakakota, binubugbog. Magpunta ka muna dyan sa Glory Mountain. Magtanim-tanim ka muna dyan ng kung ano-ano. Parang parusa. Pag hindi po nakakakota ng sulisit o pagbebenta. Kasi siyempre, kailangan lang magbenta kung anong sulisit sa abroad, mamali mo sa mga airport, palengke. Ang dami ng testimonyang ganyan eh, public knowledge. Para lang si Kibuloy magkaroon ng masarap na buhay. Public knowledge yung sarap ng buhay ni Kibuloy. Ibig sabihin, ang daming complainant ni Kibuloy. At ngayon, kinasuhan siya. Ibig sabihin, hindi naman dahil politika lang kaya may kaso si Kibuloy, kundi talagang may mga kaso.
may ginawang katarantaduhan at may ebidensya, may mga buhay na saksi, buhay ang mga biktima, buhay ang mga binugbog, buhay na buhay ang mga niloko, buhay yung kanyang mga rape. Oh. Oh, kaya ngayon yang si Kibuloy nagtatago. Oh, ay pinalalabas nila Roque, nila Eric Celis, inaapi-api. Ay, sus. Ginoo, di ba? Oh, pag sure oy, sabi ng mga taga Davao. Ha? Pag sure oy. Oh. Oh, isipin nyo nga yan. Tapos magdadrama-drama si Kanor ngayon. Oh, di ba? Bobo lang ang madadaan sa drama ni Kanor, di ba? Tawagin niyo si Gadon. Si Gadon ang mahilig magsalita ng bobo di ba? Oh, sa totoo lang tayo mga kabunyog, mga kababayan. Kaya anong kino-complain ni Duterte diyan? Wala. Alam niya kasing duro. Kahit ano pang pagtatago ni Kibuloy-Loy. Magtaguman niya na parang dagat di mahuli yan. Mamamatay din yan. Mamamatay din yan. Uuurin din ng bangkay niyan, saan man ilibing yan. Bakit po? May dalawang batas Batas ng tao, batas ng Diyos. O kung hindi siya maparusahan o dumaan sa batas ng tao, may batas ng Diyos. Bahala na ang Diyos dyan. Kahit naman si Kanor. Kaya lang, ito nga yung magiging aral to ng kasaysayan. Sa isang punto ng ating kasaysayan, may naging dating presidente na tagapagtanggol ng rapist na pastor. O di ba? Magiging yan O ng isang wanted na pastor na kulto. Isipin nyo, magiging bahagi sila ng kasaysayan. At pag nireview yung kasaysayan, ganito pala kagrabe itong pangulo na to, itong mga senador na to. Di ba? Isipin nyo, kulto, pastor, rapist, manluloko, scammer. Kung ano yung mga kaso niya. Tapos, nung nabuking na, nagtago na. O di ba? Susulat yan sa kasaysayan Hindi nila matatakasan yung justice ng history Historical justice. Kung ngayon kaya nyong bilugin ang ulo ng mga panatiko nilang mga tatangat-tangang mga DDS, nabibilog ang ulo nila. Hindi ang history. Kasi ang history isusulat ng matinong tao yan At 50 years from now, 100 years from now, pag-aaralan niya ng susunod na henerasyon. O di pagbasa kay Duterte, dami palang pinatay nitong Judas na ito. Biro nyo, ang spiritual advisor ni Kanor, rapist. Di ba? Scammer, manlulukong pastor. Yan ang kanyang spiritual advisor. Kaya anong klase, kung ganyan ang kanyang spiritual advisor, si Kibuloy, isipin nyo, anong klaseng espiritu meron si Duterte? Kung ang spiritual advisor mo nanre-rape, manluluko, anong klaseng espiritu meron si Duterte? Di demonyo, di ba? Ganun po yun mga kabunyog, mga kababayan, di ba? Ano pa pwede nating maisip? Ako talaga, sa totoo lang naman, sa totoo lang tayo. Kaya, nagsasabi si Duterte, excessive daw, in short, ang sinasabi ni Duterte, inaapi ang kanyang best friend. Paano inaapi? Nagtatago nga Ilitaw nyo na lang, Kanor. Ilitaw nyo yung pastor nyo na manyakol, harapin niya yung kaso niya sa korte. At ikulong siya. Yun lang batas yan di ba? Ilitaw nyo na lang. Umaming ka na, Kanor, na alam mo kung nasaan, ituro mo. Kaya lang, alam naman natin, hindi ituturo ni Kanor yan. Kasi alam ko, sigurado ko, itong kanyang spiritual advisor, ano kaya klaseng espiritu nila, no? Spiritual advisor, no? Matindi yung salita no? Anyway, totoo yan spiritual advisor niya yan. Kaya anong pinapayo nito? Anong ina-advise nito? Di ba? Anong shampoo ang gagamitin? Di ba? Sa re-rapin? Ganun ba yun? Ako'y awang-awa po talaga sa mga biktima, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya talagang ako'y mabagsik ang aking bibig dito sa mga demonyong ito. Kasi mga demonyo ito. Ako'y tayo'y naaawa sa mga biktima. Kailangan talaga katarungan. Yan ang pinaglalaban ng bunyog, katarungan para sa mga biktima. 'Di ba? Nobody is above the law. 'Di ba? So yun nga, ano kayang klaseng advice ang binibigay nito ni Kibuloy kay Duterte? Just imagine niyo yan. Nung panahong hindi pa sila booking king. Mga tawang demonyo to siguro araw-araw, ngayon booking king na sila. Yan po yan mga kabunyog, mga kababayan.
At sinong maniniwala talaga na hindi alam ni Duterte kung nasan si Kibuloy? So, kung ginagalang nila ang batas, gumagamit sila ng salitang batas ngayon, ginagamit ni Duterte ngayon, bukang bibig niya, batas eh. Unang-una, ilabas nyo na si Kibuloy. Harapin niya yung batas. Gusto nyo ng batas, ito, harapin niya. May warrant of arrest, non-bailable, makulong siya. Harapin niya yung kaso niya. Haharapin naman siya ng mga biktima niya sa korte eh. Maghaharap sila nun. Yung babae na yon na nagsalita kay sa committee ni Senadora Risa Hontiveros, yung babaeng ginahasa niya, haharap yun sa korte. Diba, haharap yung mga biktima na yan, sigurado tayo dyan. At ang matindi dyan, baka hindi lang isa, dalawa ang humarap dyan, magugulat si Kibuloy dyan. Yung mga minanyakol niya, yung mga binugbog niya, yung mga pinahirapan niya, mga pinalo-palo niya, binugbog niya ng mga alagad niya. Isipin nyo yan. Ganon din si Duterte, haharap siya sa ICC, haharapin niya yung mga biktima. Okay, mga pulis na magiging witness. Sasabihin ng mga pulis, ng mga general. Totoo, inutusan kami niya ni Canor, ni President Duterte Canor, na kami pumatay ng tao, na kami mag-hire ng riding in tandem. Lahat naman yan maghaharapan eh. Kaya nga korte eh. Ayaw yan mangyari nila Canor kasi alam nilang wala na silang lusot. Kahit nga makatakas sila sa batas ng tao, yung kamatayan ba matatakasan nila? Mamamatay din sila eh. Di ba? Ganun lang po yun mga kabunyog, mga kababayan. Tayo talaga sa bunyog, katarungan para sa mga biktima. Hindi lang to usapin ng politika o ng away ng Marcos tsaka Duterte. Hindi. Wala tayong paki dyan sa away ng mga politiko. Tungkol ito sa katotohanan at katarungan, mga kabunyog, mga kababayan. So hanggang dito na lang. Kung Lex Soliman ang malupit sa katotohanan, sa bunyog pagkakaisa, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.